may nag-report po sa akin na isang sponsor. Hindi ko na po babanggitin kung sino yun. At sabi po kasi, isa sa akin tinutulungan na beneficiaryong college ay hindi na nag-aaral. Hello everyone! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back po muli sa aking YouTube channel. It's me, Maya Vlogs. At sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan, saan mang sulok ng mundo po tayo naroroon. At kung hindi pa po tayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ayan, mag-subscribe na po tayo. At huwag po nating kalimutang i-click ang notification bell for more updates at syempre huwag din po nating kalimutang suportahan ang ama at founder ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlog, Jack Tapia Matubang, at sa lahat po ng Kalingap Partners, Kalingap Legit Reactors, Kalingap Ambassador at Ambassadress. Ayan, support din po natin sila. So, ayan, for today's video is nakuha po natin ito sa upload po ni Kalingap Edo. Ayan. Kung hindi rin po tayo nakapag-subscribe kay Kalingap Edo is, ayan, ito po yung kanyang YouTube channel. Ayan, subscribe po natin siya. At ito is tungkol po sa kanyang beneficiary na kung saan is tinutulungan niya ito sa kanyang college life, no? College school. So, ito is sigurado malulungkot din kayo dito kasi pati ako is kung makita nyo yung reaction ni Kalingap Edo dito is sobrang na-disappoint po siya and masakit po sa kanyang kalooban na ganun po yung ginawa, no, ng isang beneficiary na ito. Although hindi naman po natin alam yung dahilan kung bakit nagawa ng beneficiary na ito ang ganun, no. So, ayan, atin panoorin yung video para malaman nyo kung ano ba yung laman ng video na to or kung ano ba yung dahilan na nalungkot or naiyak po talaga si Kalingap Edo. Nalulungkot din ako sa inyo. Kahit hindi ko pa nakita yung reaction. Baka mamaya busang luwa doon pagbaba. Baka nga, pagkatapos na. Baka rayakapin agad pagkabuha. Maging normal mo na. Normal na. Malalim na yung pinagsamahan, ano? Kaya di talaga may iwasan na minsan may mga ganitong emosyonal. Naiinis pa ako dati sa kanya pag maingay siya. Sa murot din. Kain muna kaya. Kain muna kaya. Sige lang po rin, busog pa ako. May ano lang talaga ako, emergency lang talaga. Kaya ako biglang nagpunta dito. Gusto ko maano rin si Tinay, makausap. Yan. Tungkol sa, syempre sa kanya. Tunay na lang yan. May ingay pa yung mga bata. Tinay. Kasi yung ibang sponsor medyo nagtampo at may konti silang nalaman dahil tungkol sa iyo at yun medyo dahil sa pagtatampo medyo hindi na sila parang hindi na sila willing tumulong ano dahil may nakapagsumbong sa akin itong nakaraan pagkatapos natin may upload yung video na nakaraan ginanap natin yung Grace may isang sponsor na nagsabi sa akin na
na hindi daw totoo yung grades mo. Yun nga, at sabi sa akin ay hindi ka na nag-aaral. Ito ba yung tinay? Pinipirma ko rin yun. Nung nagpunta ako sa registrar, nakita ko daw ang mga grades niya. Grades niya, early nila, generally, ikaw. Kasi yun nga, sabi niya, gusto ko maging fair sa lahat yun. Kasi ayoko naman maniwala basta-basta sa mga sponsor na kung basta magsalita yan. Kasi syempre ako, may tiwala ako sa inyo eh. Bilang mga tinutulungan niyo. Mas kayo ang pinagtitiwalaan ko kaysa sa ibang tao. Kaya ako mismo ang sigurado. Yun nga, nung nakita ko sa registrar, first year pa lang, hindi mo na pala tinuloy. Sabi ko nga parati, gusto ko mag-ship. Kasi hindi ko talaga kaya ko talaga. At medyo yun nga, medyo nakapalungkot dahil parang naano ka na eh, parang medyo, yun nga, parang paglaruan, parang gano'n ang feel ko eh. Nakapalungkot bilang tumutulong na yun, malaman ko na gano'n. Bakit di ka nagsabi sa akin? Nano po ako yun, nahihiya po ako. Totally, first year pa lang, may ka, baragsak ang grades. Hindi naman sa ano pero yung iba kasi talaga di ko kaya mama. Ayoko din sana naman talaga sana sinusukoy kasi nahihiya mag-ako at tinutulungan mo ako. Gusto ko din sana kuya at nahihiya mag-ako. Di ko talaga po yung kaya. Sabi ko gusto ko mag-ship na lang. Gugustuhin ko na lang. Nakita mo po yung lahat na grades simula first year. Yung first year lang po may grade siya kasi itong nakarang taon. Yung may second sem at itong first year, wala siyang grades at di po siya nag-enroll. Magagawa po kaya. Kaya yung mga binibigay na lang ni kuya, binibigay ko na lang baga sa ni mama. At syempre nakakaya din ako kasi ko yung mga. Tsaka sabi ko nakakaya kasi tinutulungan lang yung mga. Hindi sana nagsabi ka. Nahihiya nga ako. Nahihiya pa ako. Kasi Kahit kami din po, tinatanong din po namin si Tinay simula Salcedo pa lang po. Di po kami nagkulang kay Tinay magsabi ka kung ano. Sinabi ko pa nga po sa kanya kung nag-aaral ka pa ba kasi di na nga po namin nakita ng nag-aano. Sabi niya, oo ate. Sabi niya kahit pumunta pa daw po ako sa school, di po pwedeng student ay. Kaya di naman po ako nangialam kasi may tiwala man po ako. Tsaka kami tatlo naman lang baga po magkakasama. Yun po. So nagtiwala po ako sa kanya. Actually, nasabi din man sila early sa akin na parang medyo hindi sila titingin na pasok. Pero sasabihin namin, pag tinatanong ko masitingin kasi parang okay lang eh. Tapos may pinapakita ko siya, na-uniform, tapos napasok, minsan. Tapos minsan dati may grades pa. So, parang okay naman eh, kaso nga lang. Yun nga, nitong pinagsama ko sila, doon ko lang na-confirm talaga. Wala ka bang, parang, hindi mo ba naisip ang things sa sarili mo na, wala kang masyadong pangarap na may pangarap ka, kahit mahirap gagawin mo eh. Tinutulungan ka. Kasi binibigay na Nakakaya sa namin eh. nagtutulong. Kasi ngayon, dahil sa ginawa mo, maraming mawawala sa'yo. Una yung tiwala ng sponsor, siyempre, pagka ganyan, medyo mawawala, hindi na mag-aano yung iba. Paano na ang plano natin din ngayon? Kasi hindi ka may wala na. siguro kung mag-work muna na lang muna ako. Kasi plano ko rin talaga ngayon dahil sa ginawa mo, hindi naman natin pwedeng palampasin. May penalty siyempre ang ginawa mo. Kahit pa sabihin natin gusto kitang tulungan. Yun nga, hindi pwedeng palagi tayong tutulong at palagi lang natin palalampasin yung pagkakamali ng isang tao kahit pasabihin tang mahal na mahal natin yan. Dahil sa ginawa mo Tina, yung mga pahinga ka muna ng isang taon para pag-isipan mo mabuti ang ginawa mo. Kasi mahirap ka.
Hindi kaya ko man po yung hindi sa laga po para sa akin, nakakaya din po. Ngayon talaga kasi hindi ko expect talaga. Gusto ko talaga mag-aral sa totoo na. Kasi po yun, yung course na kinuha ko, hindi ko talaga kaya po. Kaya sabi ko, mag-burst ako po yun, hindi talaga. Siguro, ngayon, muna ako. Kahit sabi nga po yan na sabi nakakaya din sa mental lang pala. Kahit hindi ako tulungan kuya, babawian ko na lang sa sarili ko kasi mag-iipon na lang ako saka magtatrabaho ko para yung second sim na yun. Kasi napamahal po ako lahat. Pero hindi ko po sasayangin ko kahit ako na lang po yung nagpo-provide sa sarili. Kasi si Jen, parang ko po yan. Parang kapatid na din po kasi malapit na lang po ako sa kanya. Kaya yung ngayon po, kahit hindi po ako masyadong kilala ng ismang ko. Kasi pasensya na din po sila. Tita kasi nagawa ko. Hindi ko naman po totally gusto yun kasi ako na lang yung sa sarili. Kasi naranasan ko na din po yung magtrabaho ay. At pala po ako, senior life lang ako nagtatrabaho na ako. Mapapay ko yung sarili ko. Tapos malayo pa ako dito. Tapos yung pera binibigay mo po. Halos kalahati na lang yung kinamama. So Tinay, yung pagpunta namin dito, respeto namin to sa iyo kasi ayoko basta-basta yung tinutulungan kita. Siyempre may pinagsamahan tayo, talikuran kita nang wala man lang sabi-sabi. At minsan ginagawa ko sa tinutulungan ko, pero kayo kasi iba kayo eh. Okay lang yung Kayo tatlo, naintindihan ko man po isa kayo sa pinakamatagal. Naintindihan ko po yun. Di lang po yung magbabago lahat. Kasi ang dami natin tipik na mga. Tapos kay mama po, nahiya na din ako kasi hindi po na nangyari. Pero, Napaniwala mo ako na sabi mo, magpapasok ka. nagpapasok ako mama pero may time talaga na di ko kaya. Paano? Wala kang grades. Kung pumapasok ka. Doon nga sa school na, napunta ako sa school pero may time kasi nahihiya din ako. Siyempre, nagbibigay ka rin sa akin kahit ano. Yun na lang din ang kahiyan na nadadalhin ko. Naun ka dito. Nangungutang ako para may maibigay sa iyo. Kahit wala kang pagkain, dapat hindi mo kahit hirap. Dapat pinag-aaralan mo din yun. Kuha mo din kahit anong hirap. Basta pinaghirapan, makukuha mo rin. Yung kagaya sabi ko sa inyo kanina, yung pagtulong namin kay Tinay, pahinga muna, kumbaga. Isang taon. At kung sakaling gusto pa ni Tinay, kahit sabihin natin wala man tumulong sa kanya, dito pa rin ako para pag-aralin siya kung gusto ba niya. Pasensya na po mga kalingap at medyo madala tayo at sensitive ang content natin ngayon. Sa akin, Tinay, ang masasabi ko lang is, wala naman taong perfecto, di ba? Kung ano yung pagkakamali mong nagawa, which is, sayang talaga, di ba? Siguro palakasin mo yung loob mo. Matuto ka maging independent woman, tapos magtrabaho ka, talagang ipakita mo na kaya mo, tapos magsimula ka ulit. Yung pagsimula na yun talagang andun na yung focus mo sa goal mo. Tapos huwag kang panghihinaan kahit anong marinig or malaman mo sa ibang tao, huwag kang makinig sa kanila, focus ka sa goal. Yun lang yun. Basta kami, andito lang kami, kahit hindi na tayo magkakasama. Kami na naman na lang, di ba? Sana palagi pa rin tayo magkumustahan, ganun. Sana magbanding. Siyempre, mamimiss namin yung tama mo. Diba? Yung mga jokes. Ay, baka. Hindi okay lang yun, pero. Ayun nga, Tinay. Pinapako ka na lang yung tita. Ayun. Nakakalungkot kasi ganyan nga, di mo agad sinabi baga na nagtatanong man baga kami sa'yo kung okay, di man kami nagano. Ayun nga, magpakalatag ka lang. Tapos, hayaan mo yan, mga kung anong sasabihin ng ibang tao sa'yo, basta, ayun, nagpakatotoo ka talaga. Tinay, sa akin naman, siyempre,
Um, yan kahit man ano mangyari, huwag kang panghihinaan ng loob, ano. Kahit may ngayon may nangyari kang hindi maganda at may nagawang mali, hindi naman katapusan ng mundo pa yan. Siguro, lesson, ano na rin, gustong gawin ng Lesson Diyos learned na lang din po yun. para, ano ka, para mas magising ka sa katotohanan, ano. Pero hindi naman natin masasabi kung na di porket nahuli ka ay hindi ka na magiging successful. So, baka yan ang mas magiging kailangan mo lang na drive para mas magpursige. Ano? At yun nga, dapat sa susunod, mas isipin pa natin ang mga ating mga ginagawa para hindi mo sayang ang ating oras. At syempre, mga magulang mo, maraming grabe expectation din siguro sa inyong magulang mo. Huwag mo silang paasahin. At huwag mo sayangin ang nila mga binibigay sa iyong tulong at pagmamahal. Lalo na rin siyempre sa amin na tumutulong sa iyo. At ingat ka palagi. Ano kaya? Bro, pag hindi lang, magbago ka na din. Parang hirap. Ano ka abroad? Alam ka na. Guys, So, ayan guys, napanood natin yung video, no? At sobrang, sobrang disappointed talaga si Kalingap Edo. Hindi niya rin po alam kung anong gagawin niya or kung paano niya po simulan na sabihan si Tinay, no? Yung kanyang beneficiary, kung bakit niya nagawa yun or kung bakit nga ba kasi hindi nagtapat si Tinay sa ilang buwan, ilang taon na siya po ay tinutulungan ni Kalingap Edo. Sana naman is noong naramdaman niya nang hindi niya nakaya is nagtapat na po kay Kalingap Edo para mas maaga, no? And meron din naman po siyang mga kasama, bakit hindi na lang siya nagsabi? And pati sa kanyang nanay, hindi niya rin po nagsabi at mismo mga sponsor pa po yung nakadetect or nakapagsumbong kay Kalingap Edo na ganun po yung pangyayari sa school po ni Tinay. At bilang isang tumutulong is napaka sakit po talaga kasi hindi man lang talaga nila pinahalagahan po yung tulong, no? Yung effort po ni Kalingap Edo is hindi niya po napahalagahan. Although hindi naman talaga natin alam kung talagang hindi niya na po kaya or talagang nahihiya talaga siya na magtapat, ano. Pero sana is ang pinakamaganda doon is nagtapat na talaga siya para mas tanggap pa ni Kalingap Edo. And ayan nga po is dahil po sa kanyang ginawa is ayun ay meron po siyang penalty or meron po siyang magpahinga muna siya or hindi muna siya tutulungan ni Kalingap Edo sa ngayon para naman makapag-isip-isip siya kung gusto pa niyang mag-aral, no? And pati ako is talagang naramdaman ko yung bigat, yung sakit na naramdaman ni Kalingap Edo. Pero mo although hindi niya ito kaano-ano, pero talagang namahal niya na si Tinay bilang kapatid kasi mabait naman po si Tinay, masayahin, and naging close na rin sila. And alam niyo yun, talagang lahat po ng beneficiary ni Kalingap Edo is talagang tinuturing talaga ni Kalingap Edo na talagang kapamilya. Pero talaga ito yung napaka-worst na nangyari, no? Na talagang parang nawalang saysay yung mga effort niya, yung mga tulong ng mga sponsor na para sa kanyang pag-aaral. Pero kahit pa man is ganun nga is tama yung ginawa ni Kalingap Edo, no? Na siya mismo yung kumausap and niliwanag niya mismo para maliwanag sa lahat ng mga viewers at mga sponsor kung totoo yung bali-balita na kanyang nabalitaan kaysa naman yung mababash na naman si Tinay. Kaya yun po yung iniwasan ni Kalingap Edo. At ayan nga po is ayan na yung desisyon po ni Kalingap Edo na magpahinga muna siya. Ayun po yung penalty niya
for 1 year and titingnan natin kung next year is gusto niya nang mag-aral or talagang focus na siya sa kanyang pag-aaral, no? Kasi marami po siyang na-drop and maraming incomplete na grades. Kaya doon po is talagang sobrang na-disappointed po talaga si Kalingap Edo. At ayan po yung update natin. At atin abangan yung update pa sa iba pang uploads po ni Kalingap Edo, kung ano na naman po yung mga iba pang vlog nila. At ayan po, maraming salamat. Bye-bye and God bless.